So good afternoon guys. So yung gagawin po natin ngayon is pag-aaralan natin yung ano nga ba yung basic SQL injection doon sa Alturo Mutual. So basically ang Alturo Mutual is isa siyang website na pwede mong i-hack. So it's really safe guys na pwede siyang pagpraktisan ng hacking. So bakit nga ba natin pinapractice ang hacking? Diba masama yun? So yun ay pwede nating pag-aralan para maiwasan. So para may idea lang tayo lahat. So simulan na natin. So bago tayo makapunta ron sa site, ito yung URL niya. So yan, Alturo Mutual. So basically para siyang real estate, parang financing, kumbaga para siyang banking, online banking kunwari na kaya nating pasukin dahil sa SQL injection. So basically kailangan muna natin mag sign in. So kahit ano yung lagay natin dito, kunwari kung wala ka talagang totoong account is hindi ka makakapasok. So yan, sabi niya login failed, we're sorry but the username or password was not found in our system, please try again later. So paano nga ba gumagana yung ito? So basically ito ay tinatawag na query, tapos ito yung string or input na data. So kapag itong dalawang to is hindi niya nakita dun sa database, so yun yung lalabas. Yan. Or may pang iba eh. Nari. Ito. Makapasok. Basta kapag ganyan. So pangalan ko, kunwari ako. Password ko is 1234567. So kapag dinanap sa database, ito yung lalabas. So sa Alturo Mutual, meron tayong tinatawag na mga injection SQL injection na pwede natin gamitin para makapasok tayo ng hindi nakikita ng ibang tao. So parang makikita yung kaya nating pasukin as admin to. So bakit nga ba yung nakakabahala? So kapag wala kasing yung kunwari gumawa tayo ng website, wala tayong authentication na malakas, so kayang pasukin ng mga hacking yan, lalo na kapag yung project natin is banking. So paano nga ba natin to kayang pasukin? So ito yung lalagay natin na code. So ito siya, explain ko mamaya isa-isa yan. Kahit ano ilagay mo rito, basta meron tong code na to kayang pasukin. So kahit anong password. So yun, nakapasok na tayo, congratulations. Yan. So kapag nakapasok na tayo as admin, kahit hindi naman tayo talaga may account dito or hindi naman talaga tayo customer dito, so pwede nating i-manipulate yung mga data. Yan, mga transfer file. Basta hindi ko muna anayin yan para focus tayo dito. So nakapasok na tayo as admin dahil doon sa SQL injection. So ano nga ba yung mga nilagay natin doon? So una is ito. So andun siya, yun. Closes the original username input. So pag naglagay tayo ng pangalan natin, i-close niya daw. Tapos susunod naman is or 1 is equal to 1. So ito yung pinakamahalaga dyan, dahil kapag maglalagay tayo ng data, kunwari ito yung data, ito, tapos magkakaroon pa yan ng or.
So, parang ganyan. So, babasahin niya is yung user input. Kunwari lagyan natin 1. Tapos, password input. 1, 2, 3, 4. So, instead na ilalagay mo tong 1, which is nasa database, ibabasahin niya pa OR. So, kapag lumabas yung OR, tapos ito yung nilagay mo, ang equivalent ng 1 plus 1 is always equal. Ay, is equal to true. So, kaya niyang i-bypass yung authentication. Parang sasabihin niya na kahit anong ilagay mo doon, basta naglagay ka nitong 1 plus 1, is lagi kang papapasukin. So, isusunod naman, ito yung dahilan kung bakit nakapasok yung ating password. So, ito is comment. So, yung comment is parang basically hindi na siya pinapansin pag nilagay mo to. Kumbaga madi-disregard na kung ano yung information na nilagay mo. Dahil parang yung part na to is may di-disregard niya. Kumbaga kung kahit anong ilagay mo is tatanggapin niya dahil doon sa dalawang dash na yun. So, yun lang sir. Yun lang guys. Thank you.